I respect the... I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Video, please. Mr. President, noong August 23, 2016, wait. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo diretsyo ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala pong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug load talaga. Yung malalaking drug load, 5 million ibibigay niya. So depende dun sa kanilang anatomy kung saan yung mas mataas. Mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Nagtanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong... Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So, You have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I may be allowed to explain, ang isang pulis, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon, ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office material. Pero mo sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day
to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng siyang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. Yan po ba, So, Mr. President? kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, yeah. sir. No, go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, bas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad yeah, words. sir. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating Totoo. usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating hands, oh. Takot talaga ako sa inyo. Kami rin po, malamig din po kamay namin dahil Mr. President, medyo nabanggit din po dito ni General Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse dun sa Office of the President. At may sinasabi po si General Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na mag-sino mong kahiro doon. Kasi may sinasabi po si General Bato na tao na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yan, Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pagka ganung police operations, actually, it's an official, it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kay police operation Mr. President, Lahat naman yan police operation. It cannot be funded by it cannot be a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. pero during the time that you were, during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money I was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala President. ganyan. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said, Kasi po kami po, pag nakakatanggap because po, it Mr. President, I is still have the floor. incongruous. Mr. President, kasi po ako pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. Public President? interest. To protect public interest. Kaya nga po, Mr. President, Yes. na-utilize po yun. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers.
Dahil nga sa sinabi nyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit nyo po ito, Mr. Yes. President. And Correct. would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. 'Di ba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs, yung pong mga sumisira ng ating kalikasan, yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito po tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino puro bangag, at marami nakikita mo dito, mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag. Alam mo na kung sino ang bangag. Tinatawag nila. Kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father of the city. But talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you Naggalit ako sa kriminal. And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs were not really all drug addicts and pushers? Would you agree with me? Well, because some of those who are really Collateral. in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Mr. Kaya, President, yung yes. sinabi nila na hindi lahat drogista, tama yun. Yung Pero ito po ay mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Di ba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi, sir. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na Mr. Chair- talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patpatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a Admission, yes. admission that you Oo. killed them? Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Hindi, sir, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. So- Kasi pag grade, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat malaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo.
Ako sinabi ko, no mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. O yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. 4 po ba yun or 6, Mr. President? 4 po ba yun or 6? Kasi a while ago you were saying 6 po. 4 lang. 4 lang po. So, pwede po na malaman kung sino po yung mga 4 na po yun. Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Baka nga yung isa siguro pinsan ko pa yung... Hindi ko alam, sir. Hindi ko tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Kaya dito, ko, ang lolo ko Chinese eh. Lam ang lolo ko. On another topic, Mr. President. Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit. At sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung per suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, ang sinasabi niya yung co-plan, yung pong planned na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead officer, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan, Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminals. Not addicts because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mr. Mali yan, sir. Mali Mr. yan. Mr. Mali President, yan, kasi there is a report na nagsalita po kayo noong July 1, 2016 that was covered by The Guardian. At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I to. don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong iano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Hindi, ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po. Ano po to, Talagang video? sinabi ko, pero hindi tama yan. Nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin yung addict? Dali mo sa ospital.